Paano kung sabihin ko sa iyo na may lugar sa kadawakan na kapag napuntahan ng isang nilalang, agad itong mamamatay? Mahuhulog ito ng matagal habang nasa saksiyan ng katapusan ng universo. Hindi ito katang-isip, tunay itong mga kalkulasyon. Pero ang tanong, ano ang mararamdaman sa huling segundo at maintindihan ba na yon na ang katapusan? Maaaring mas nakakatakot ang sagot kaysa inaasahan. Hindi masyadong matao ang sistemang solar. Pero kung ikukumpara mo ito sa malalim na kalawakan, medyo masigla ang trapiko dito. Ayon sa makabagong siyentipikong pananaw tungkol sa mundo sa paligid natin, sa 8 planeta, tanging sa daigdig lang may buhay. Ano ang nagbibigay sa atin ng karapatang magpahayag ng ganong bagay? Una, ang visual na pananaliksik sa kalawakan dahil sa ating primitibong teknolohiya ay hindi mapagkakatiwalaan. Nakakatuwang isipin kung ano ang masasabi ng mga taga-ibang mundo kung pagmasdan nila ang ating planeta sa teleskopyo o habang lumulutang sa ating orbit. Matutuklasan, kaya nila ang palatandaan ng buhay sa daigdig? Hindi sigurado. Hello, mag-subscribe ka. Pero sa ilang mga pagkakataon, halos sigurado tayo na ang ilang mga planeta o buwan ng sistemang solar ay ganap na patay. Hindi na kailangang lumapag doon, tulad ng ginawa sa Mars o buwan. Simple lang, napakahirap ng kondisyon doon, kaya kung may buhay man, malamang extremophile lang ang anyo. At ang posibilidad nito ay napakaliit. Halimbawa, ang Neptuno. Ang napakalaking na gilong bola na ito ay may napakatitinding temperatura at impyernong mga hangin, kaya't kaduda-duda na may anumang bagay na mabubuhay doon. Si Voyager 2 na dumaan malapit sa planeta noong 1989 at 89 ay malinaw na nagpapatunay nito at nagpadala pa ito ng mga dokumentarsyong ebidensya. Gusto mo bang marinig ang kwento ng pinaka-ambisyosong proyekto sa simula ng kosmonautika? Kung ganon, ituon mo na ang lahat ng iyong atensyon at tara na. Hindi namin ilalahad ang buong paglalakbay na dinaanan ni Voyager 2 dahil nagpapatuloy pa rin ang kanyang paglalakbay hanggang ngayon. Halos wala ng koneksyon sa aparato, pero tiyak, kung walang magpapalihis sa probe sa landas nito, makakapasok ito sa Oort cloud makalipas ang 3 siglo at makakalapit sa Sirius matapos ang 296,000 taon. Pero noong Agosto 1989 at 89, wala pang nag-iisip tungkol sa ganoong kalalayong hinaharap. Malinaw at simple ang misyon ng aparato, lumipad malapit sa Neptune at mangalap ng pinakamaraming impormasyon tungkol dito. Ito ang huling planetang binisita ng aparato sa solar system at mahusay nitong nagampanan ang misyon, lumipad ito sa taas na 3,000 kilometro mula sa poste ng celestial na katawan. Mas konti ang alam ng mga astronomo tungkol sa Neptune kaysa sa ibang bagay sa solar system. Madali itong ipaliwanag dahil ang higanteng ito ay 4.2 bilyong kilometro ang layo mula sa araw. Maraming nilinaw si Voyager 2 at nalutas ang maraming misteryo ng malayong planeta na nababalutan ng asul na ulap. Kumuha ng larawan ng Neptuno ang aparato habang papalapit at ipinakalat ito sa buong mundo. Bago nito, sunod-sunod na dumaan si Voyager 2 sa lahat ng mga higanteng gas, Jupiter, Saturn at Uranus. Ibinunyag ng probe ang mga detalye ng planeta na hindi alam ng siyentipiko. Halos 75% ng alam tungkol sa Neptuno ay mula sa Voyager 2. Ano ang nalalaman natin tungkol sa planeta noon? Una, ang isang taon sa Neptuno ay 164 na taon sa Earth at bawat season ay tumatagal ng 40 taon. Ang iba pa ay pawang mga hinala at haka-haka lamang. Kaya, ano ang nakita ng spacecraft sa maulap na planeta? Literal na binahan ng probe ang daigdig ng datos mula sa mga siyentipikong sukat at mga larawan. Sa unang pagkakataon, natuklasan ang mga singsi ng Neptuno, hindi kasi nagarbo ng sa Saturn, pero malinaw pa rin nakikita sa madilim na planeta. Nagpadala ang aparato ng larawan ng 6 na buwan ng Neptuno sa daigdig tampok si Triton. Ganito ang hitsura ng gas na higante kapag tiningnan mula sa ibabaw ng buwan nito. Nalaman din ng mundo ang tungkol sa malakas na magnetic field ng Neptuno. Lumabas na ang magnetosphere ay humahaba sa likod ng planeta na parang buntot na umaabot ng daan-daang libong kilometro na itama rin ang haba ng isang araw nito. Tumatagal ito ng humigit kumulang 16 na oras. Ang bilang na ito ay nasukat batay sa mga radio noise na ipinadala mula sa probe. Alam ng mga siyentipiko na ang mga gas giant ay walang typical na ibabaw. Hindi pa tiyak noon kung ano ang bumubuo sa mga layer ng planeta bago dumating si Voyager 2.
Natuklasan ng probe na may atmosfera sa ibabaw ng Neptuno na sa sarili nito ay isang kabalintunaan, lalo na kung isasaalang-alang ang napakababang temperatura ng ibabaw nito. Nadiskubre ng aparato na binubuo ng hydrogen, helium at methane ang atmosfera nito at nakunan din ng larawan ang mga ulap sa ibabaw nito. Isipin mo, kung dadagdagan pa ang gas na ito ng oxygen at sindihan ng mitsa ng Bickford, magkakaroon tayo ng napakalaking sulo imbes na Neptuno. Pero ito ay biro lang. Akala mo ba yon na lahat ng sikreto na nakita ni Voyager 2? Hindi naman ganon. Nagsisimula pa lang ang pinakakapanapanabik. Kahit sandali lang ang pagbisita, marami pa ring natuklasan ang probe sa planeta. Ang nagtatangi kay Neptuno sa solar system ay ang napakakomplikadong kondisyon ng panahon nito. Sa atmosfera ng planeta, naggangalit ang galawang dambuhalang bagyo na tinawag na malaking at maliit na maitim na batik. Nakuhaan ni Voyager 2 ang parehong ipo-ipo. Ang una ay may pambihirang katangian kumpara sa pananaw ng mga tagalupa at nahihigitan pa maging ang malaking pulang batik ng Jupiter. Ang malaking maitim na batik na unang natuklasan at nakuhanan ng larawan ng probe ng malapitan ay isang anticyclone na may sukat na 13 sa 6,000 kilometro. Halos kasing laki ito ng daigdig. Isa itong kakaibang imbudo sa ulap ng Neptuno at ang mga hangin dito ay umiihip sa sobrang bilis na 2,400 kilometro kada oras lagpas pa sa tunog. Sa atin, bihira ang ganitong mga bilis kahit sa mga jet na eroplano. Maliit na madilim na batik, ikalawa sa pinakamalakas na bagyo. Bago nawala ang bagyo noong 1,000, naraan 94 ito ang may pinakamalaking tala sa buong sistemang solar. Kung saan ang gagaling ang enerhiya ng nagyayelong Neptune na may temperaturang -200 at 21 degrees Celsius para mapaabot ang mga hangin sa ganong hindi kapanipaniwalang bilis ay isang palaisipan na iniwan ng Voyager 2 para sagutin natin. Napansin ng mga kagamitan ng probe ang aurora sa mga polo ng planeta na ilang ulit na mas malakas kaysa sa nasa Earth. Gusto mo bang makita ang huling larawan ng Neptune na kuha ng Voyager 2 bago ito umalis? Ito ay talagang kakaiba. Bakit kaya makulay ang larawan, tanong mo? Sinubukan ng aparato na tukuyin ang manipis na ulap ng metano na bumabalot sa planeta na parang di nakikitang halo. At kasabay nito, nagbigay pa ito ng panibagong palaisipan sa mga siyentipiko. Dapat nilang tuklasin kung paano kumakalat ang sikat ng araw sa ulap ng methane. Ano pa man, ang larawang ito ang naging huling kuha bago tuluyang maglaho ang probe sa interstellar na kalawakan. Hindi nasayang ang 12 taon ng Voyager 2 mula Cape Canaveral hanggang Neptune. Kung hindi, masyado tayong maraming hindi malalaman tungkol sa natatanging planetang ito na kakaiba sa iba, nakabilang sa mga bagay sa solar system. Ngayon, makikita ninyo ang 13 bilyong taon sa sukat na 10 minuto. Mula sa malaking pagsabog hanggang sa kasalukuyang panahon. Bawat lumilipas na segundo ay katumbas ng 22 milyong taon. Sa sukat na ito, wala pang tao hanggang sa pinakahuling bahagi ng 1 segundo. Ang San Sinukob ay lilitaw sa 5, 4, 3, 2, 1. Mula sa orihinal na ulap ng gas at alikabok sa kalawakan, binuo ng grabidad ang mga bituin. Pinagugnay ng grabidad ang mga sistemang bituin upang bumuo ng malalaking galaksya at ginabayan sa kanilang paglalakbay sa kalawakan. Ang paglipas ng panahon ang nagdulot ng ebolusyon ng universo at lumikha ng mga hiwaga. May mga galaksya na nabuo ng malapit sa isa't isa kaya sila'y nagkakabuhol sa yakap ng grabidad.
Gaano kaya kaganda ang tanawing iyon? Habang umuunlad ang universo, dumaan ito sa iba't ibang mga panahon. Malalaking panahon na may simula at wakas, tinataka na mahalagang pangyayari at paglitaw o pagkawala ng hiwaga. Tayo ay bunga ng dakilang evolusyonaryong pagkakasunod-sunod. Evolusyong kosmiko na kaunti pa lang ang alam natin tungkol dito. Milky Way. Ang grabidad ang dakilang tagapaglikha, tagapagtayo ng mga mundo. Ngunit ang grabidad ay tagapagwasak din dahil ito ay walang awa. Kapag namatay ang bituin na may masang katumbas ng 50 araw, ang lahat ng materya sa ubod nito ay pinipiga papunta sa walang hanggang itim na kailaliman na tinatawag na itim na butas na may masang tulad ng sa mga bituin. Kayang punitin ng malakas na gravitasyonal na hatak ng mga halimaw na ito ang isang bituin sa piraso. Hinahatak nila ang materya mula sa bituin at hinihila ito palapit sa kanila. Ang napakainit na materya ay umiikot sa bunganga ng itim na butas. At ang napakalalakas na daloy ng radyasyon na tinatawag na mga jet ay sumisirit mula sa gitna nito. Kahit nakikitang mga jet sa kalawakan, misteryo pa rin ang gitna ng itim na butas. Kahit ang liwanag ay hindi makakatakas doon. Kaya anuman ang laman ng mga ito ay mananatiling lihim sa atin magpakailanman. Pagkamatay at muling pagsilang ng bituin. Sa buong buhay ng isang bituin, may patuloy na labanan sa pagitan ng puwersa ng presyon na nagtutulak na palakihin ang bituin at ng grabidad na pumipilit na paliitin ito. Pag naubos ng bituin ang panggatong nito, sumisikip ito at sumasabog na kasing liwanag ng bilyong araw. Kapag sumabog ang bituin, inilalabas nito sa kalawakan ng lahat ng elementong nabuo niya sa buong buhay at kamatayan niya. Ito ang mga bagong bituin na nabubuo mula sa mga elementong inilabas noong pagsabog ng mga supernova. Ang mga bagong bituin ay nabubuo mula sa labi ng mga namatay na bituin. At dahil sa mga prosesong ito ng pagkamatay at muling pagsilang ng mga bituin, tayo ay nabuo. Ito ay nangyari sa isang nebula na katulad nito, 5 bilyong taon na ang nakalipas kung saan nabuo ang ating araw. Ang ulap ng hydrogen ay patuloy na sumisikip dahil sa lakas ng grabidad at nagsimula ang siklo ng buhay ng isang bagong bituin. Ipinanganak ang isang bituin na makikilala bilang araw. Sa paligid nito, nabuo ang mga planeta. Kasama dito ang daigdig.
Ang mga labi na natira mula sa pagbuo ng sistemang solar ay bumabangga sa daigdig. Pagbuo ng buwan. Ang batang daigdig ay tila tunaw na impyerno. Nabubuo pa lang ang mga unang kontinente. Nangingibabaw ang mga bulkan sa daigdig. Mapanganib at walang buhay. Sa kailaliman ng karagatan, nagsimula ang buhay. Ayon sa teorya, ang mga sangkap mula sa mga bulkan sa ilalim ng dagat ay tumitigas at lumilika ng kondisyong angkop para sa pagbuo ng mga unang selula. Sa loob ng 3 bilyong taon, ang pinakapayak na mikroorganismo ang naging pinakamaunlad na buhay sa mundo. Umunlad ang cyanobacteria at ibang mikrobyo na gumagawa ng oksiheno. Sila ay lumaki sa mga kolonya na naglalabas ng napakaraming oksiheno. Ang pagtaas ng oksiheno ang naging susi sa pag-usbong ng mas komplikadong buhay. Nagsimulang gumamit ng oksiheno ang mga organismo sa paghinga. Kailangan ng mas maraming enerhiya para umunlad ang mas komplikadong anya ng buhay. Bago lumitaw ang mga komplikadong organismo, nagkaroon ng pinakamahabang panahon ng yelo sa kasaysayan ng planeta. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mga organismong may maraming selula. Bago simulan ng episode na ito, gusto ko munang anyayaan ang lahat ng ating mga taga-subaybay na subukang hulaan ang isang bugtong. Aling planeta ang may sobrang haan na kaya nitong lumutang sa isang swimming pool? Aling katawang langit sa solar system ang pinakanaiba kumpara sa ibang mga planeta? Magbibigay kami ng clue. Ang katawang langit na ito ay ipinangalan sa Romanong Diyos ng pagsasaka. Tama, ito ay ang maringal na Saturn na napapalibutan ng mga singsing. Kahit malayo ang ika-6 na planeta sa daigdig, paminsan-minsan ay may probe na ipinapadala para sa pananaliksik. Masusing pinag-aralan ng interplanetaryong spacecraft na Cassini ang mga ito. Naglayagsa sa bukas na kalawakan ng 20 taon, maingat na pinagmasdan si Saturn at ang mga buwan nito. At nagsimula ang kwentong ito noong ika-15 ng Oktubre, 1977 sa Cape Canaveral. Doon mismo inilunsad ang sasakyang pangkalawakan na may dalang landing probe na Huygens. Malalaking gawain ang nakaatang sa probe, pag-aaral ng Saturn, ng singsing at mga buwan nito at pangangasiwa sa paglapag ng Huygens sa pinakamalaking buwan, ang Titan. Kamangha-mangha, ngunit nagawa ng aparato ang lahat ng gawain. Ilang taon ang kinailangan ni Cassini upang marating ang layunin ng kanyang buhay, ang may singsing na Saturn.
Para dito, matiyadang nilakbay ng aparato ang milya-milya sa loob ng 7 taon hanggang sa noong Hunyo 30, 2004 ay nakapasok ito sa orbit ng higanteng planeta. Sa loob ng maraming taon, ang mga siyentipiko mula sa buong mundo ay sabik na sumubaybay sa mga gawain ng istasyon at namangha sa mga kamanghamanghang tuklas na nagawa nito. Ano ang natuklasan ni Cassini tungkol sa Saturn at paligid nito? Maingat na pinagmasdan ng probe ang mga buwan ng planeta at nagpadala sa daigdig ng mga larawan ng mga lokasyong hindi pa noon natutuklasan. Sa literal na kahulugan, sumisid ito sa mga nagyayelong singsing ng higante at pinag-aralan din ang magulong atmosfera na tuklasan sa polo ng Saturn ang isang kakaibang bagyo na wala pang katulad sa buong solar system. Hindi rin nagpahuli sa pagiging kahanga-hanga ang pagkamatay ng aparato kumpara sa buhay nito. Sa huli, nagplano ang mga siyentipiko ng serye ng mga paglipad ng probe sa pagitan ng mga singsing ng Saturn, isang napakadelikadong manyobra. Sa kabila ng takot, matagumpay na lampasan ni Cassini ang pagsubok. Bukod pa rito, may isa pang mahalagang tungkulin na ipinagkatiwala sa sasakyan, ito ay isang malungkot na misyon. Ano nga ba yon? Kailangan magsakripisyo ni Cassini ng sarili niya para hindi madumihan ng posibleng pagbagsak niya ang mga buwan ng Saturn na ayon sa ilang astronomo, maaaring may umuunlad na anyo ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa Encelado na may karagatang nasa ilalim ng yelo. Sa madaling sabi, makulay at puno ng kaganapan ang buhay ni Cassini at nanatili ang koneksyon niya sa mga siyentipiko sa daigdig hanggang huli. Bakit naging tanyag ang misyon na ito? Aling interplanetaryong manlalakbay at saan namatay ang aparatong ito? Tatalakayin natin ito mamaya. Dahil kay Cassini, lumawak ang ating kaalaman sa mga singsi ng Saturn. Noon, napagkamalan nilang isang uri ng umiikot na singsing sa paligid ng planeta, kaya pinag-usapan ito sa isahan. Partikular na binanggit ito ni Christian Huygens na ang pangalan ay ipinangalan din sa landing module na bahagi ng AMSC Cassini. Natuklasan ni Galileo Galilei ang singsing ng Saturn noong ika-17 siglo at mula noon, maraming haka-haka ang naisip ng mga siyentipiko tungkol sa kakaibang pormasyon na ito. Ngunit nalihis tayo sa misyon ng maalamat na aparato. Dahil kay Cassini, nabasag ang maraming alamat ng matuklasan ng mga astronomo na ang singsing ay gawa sa mga tipak ng yelo, alikabok at organikong compound na magkakaiba ang laki. Mayroong 4 na singsing at ang huli ay mas manipis kaysa sa iba. Napakalaki ng kanilang diametro. Mga 250,000 kilometro ang lapad dito. Ngunit ang kapal ng mga ito ay hindi man lang umaabot ng 1,000 metro. Bukod pa rito, ito ay napaka-hindi pantay-pantay. Sa maraming bahagi, may mga puwang o kakaibang mga bundok na binubuo ng mga tumpok ng bato at yelo. Kaunti lang ang material sa mga singsing. Kahit pagsamahin lahat ng batong yelo, hindi aabot sa 100 kilometro ang diametro ng mabubuong buo. Pero pwedeng magbago ang sukat na ito depende sa pagpasok ng ibang bagay mula sa kalawakan gaya ng mga dumadaang kometa. Pinag-aralan din ni Cassini ang mga buwan ng Saturn na umabot sa 82. Ikinukumpara ng ilang astronomo ang sistema ng Saturn sa sistemang solar na ang mga singsing ay parang asteroid belt. Hindi ba't kakaiba ang analogiyang ito? Isipin mo, isang napakababasag na piraso ng metal na pinangalan ng Cassini na puno ng mga kagamitan ay tumatakbo sa bilis na higit sa 120,000 kilometro bawat oras. Nagmadali siyang pumunta sa Saturn, ang malabong gas na planeta. Akala mo ba inilarawan namin ang mismong paglipad papunta sa higanteng planeta? Ganito ang hitsura ng pagkamatay ng probe sa atmosfera ng Saturn. Ganito ang kapalarang itinakda ng mga siyentipiko o mas tamang sabihin napilitan silang gawin ito. Bago tuluyang masira ang aparato, marami pa itong kailangang pag-aralan kaya wag muna tayong magmadali. Pagdating niya noong 2004 si Cassini ang naging unang artipisyal na satellite ng higanteng gas, umiikot dito sa bilis na 15 kilometro bawat segundo. Sa panahong iyon, lumapit siya sa maraming mga buwan tulad ng maputing Encelado, misteryosong Titan at iba pa. Ano ang pinakakamanghamanghang tukla sa buong misyon ng interplanetaryong sasakyan? Ito, walang duda, ay ang malamat na eksagono ng Saturn, isang higanteng matatag na bagyo na matatagpuan sa hilagang polo ng planeta. Ang diameter nito ay 25,000 kilometro, kaya naman madali nitong malalamon ang ilang mga planetang kasing laki ng daigdig. Natuklasan ni Cassini na ang ipo-ipo ay tumataas sa atmosfera ng planeta at lumalalim ng mga 100 kilometro.
Dapat ding banggitin na nakita na ng Voyager noon ang heksagono, pero dahil sa sobrang pangit ng kalidad ng larawan, walang nagbigay pansin dito. Si Cassini na unang kumuha ng larawan ng kakaibang bagyo mula higit 2 milyong kilometro ang layo ang nagpakita sa mundo na ang kinakaharap natin ay isang bagyong singlawak ng planeta at napakalakas. Kasabay nito, natuklasan ng aparato na hindi tulad ng matatag na hugis ng buhawi, nagbabago ang kulay nito ayon sa panahon, mula bughaw hanggang gintong kulay. Sa totoo lang, sa Saturn, ang taglagas ay sumusunod sa tag-init pagkatapos ay nagiging taglamig at saka tagsibol katulad ng prinsipyo dito sa daigdig. Ito ay sanhi ng pagkakakiling ng polo. Kapag mas maraming sikat ng araw ang hilagang bahagi ng planeta, nagkakaroon ng gintong liwanag sa paligid ang bagyong sinisinagan ng ating bituin. Tuwing taglamig, nagiging madilim na sul ang bagyo. Paano ipinaliliwanag ng mga siyentipiko ang heksagono? Malamang, sanhi ito ng paggalaw ng atmosfera dahil sa mabilis na pag-ikot ng Saturno. Pero paano naman ang kamanghamanghang pagkawasak ni Cassini? May naidulot ba itong pakinabang sa agham? Oo, at napakalaki. Balikan natin ang 6 na sulok na ipo-ipo. Kinunan ulit ito ng larawan ng sasakyang pangkalawakan bago matapos ang misyon ng probe. At nalaman din na umuulan ng bato sa Saturn na dulot ng tuloy-tuloy na pagkasira ng mga singsing ng planeta. Kapag napupunta sa atmosfera ng higante ang alikabok at yelo kahit malayo, nangyayari ito ng regular. Nabibiyak ito sa maliliit na piraso kaya bawat segundo tonelada ng yelo at bato ang bumabagsak sa Saturn. Sa ganitong ulan, di sapat ang payong bilang proteksyon. Ano ang pwedeng mangyari sa singsing ng Saturn dahil dito? Malinaw na kung hindi magbabago ang sitwasyon, mawawala agad sa planeta ang natatangin nitong katangian. Mahalagang tandaan na may mga partikula sa mga singsing na umaabot hanggang 100 metro ang diametro, maaari rin itong masira paglipas ng panahon. Kawili-wili, ano kaya ang sanhi ng kakaibang pangyayaring ito? Lumilitaw na ang mga yelo na butil ay may palagiang kargang elektrikal at ang core ng Saturn ay napapalibutan ng metalikong hidrohenyo na lumilika ng magnetic field ng planeta. Ang dalawang estruktura ay parang magnet na naghihilahan, gaya ng buhok na dumikit sa kinuskos na lubo. Dito nagsisimula masira ang singsing, unti-unting napupunta sa planeta ang mga butil nito. Isang palaisipan ang nalutas ni Cassini sa huli lamang ng misyon nito. Oo, at ito ay ang edad ng mga singsing. Matagal nang iniisip ng mga astronomo kung mas bata ba sila kaysa planeta o sabay silang nabuo. Nalaman na ang edad ng singsing ay 10 hanggang 100 milyong taon, kaya nung unang buhay sa daigdig, wala pang palamuti si Saturno. Nakuha ng mga siyentipiko ang ganitong konklusyon matapos suriin ang laki at liwanag ng mga bagay na ito. Kung mas matanda ang mga singsing, dapat mas mahina ng liwanag nila dahil sa patuloy na pag-ipon ng kalat mula sa kalawakan. Ayon sa isang teorya, hinatak ni Saturno ang isang malaking yelong buwan kaya lumitaw ang mga singsing. Dahil dito pinunit ng higanteng planeta ang bagay sa maliliit na piraso. Bilang parangal kay Cassini, dapat nating tandaan na kahit namamatay na siya sa lasong atmosfera ng Saturno, tinapos pa rin niya ang misyon at nakuhanan ng larawan ng mga ulap ng higanteng gas sa pinakamalapit na distansya. Dahil sa maliit pero matiyaga at matapang na aparatong ito, mas napalapit tayo sa napakalaking at malayong Saturno. Sa mata ng probe, nakita natin ang isang napakalaking ipo-ipo na tuklasan ng kakaibang batong ulan, napanood ang mga buwan at singsing ng planeta at nadiskubre ang ilan sa kanilang lihim. Samantala, patuloy na umiikot si Saturno kasama sina Tethys, Iapetus, Mimas, Enceladus, Titan at iba pang katawang celestial na likas na bumabagay rito. Malaki ang posibilidad na magpadala pa ng isa pang daang misyon sa higanteng planeta at maaaring magbakasyon pa ang ating mga inapo sa kanyang orbit. Hindi pa rin malilimutan ang nagawa ni Cassini kahit ganito. Kung nagustuhan ninyo ang video, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video. Nanggangako kaming gagawa pa ng mas maraming kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kamangha-manghang bagay sa kailaliman ng universo. Tingnan ang mga screenshot sa screen. Mga istatistika ito mula YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin ninyo na yon ay may 57 manonood ng channel na ito na hindi nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng mensahe ko sa inyo.
Para hindi ninyo ma-miss si Hubble sa subscriptions, i-click ang kulang button na ganito ang itsura sa ibaba ng video. Simple lang ang batas ng universo. Tandaan ito, mahalaga sa akin ang bawat subscription ninyo. Kapag mas marami ang nanonood at nagla-like, mas mabilis akong makagawa ng bagong nakakaaliw na video. Magkakarinigan tayo ulit.